Good day mga kabarako at ito nga, kuwentuhan muna tayo. Para naman sa tanong na may nag-DM din sa atin ng katanungan, how did it all started? Yan. Ito yung matagal ko na rin gusto ikwento sa inyo eh. Papaano nga daw ba nagsimula na nagkameron ako nitong autoimmune disorder? Or ano yung mga una kong naramdaman yan? To be specific, ano daw ba yung mga una kong naramdaman or signs? Ah, to answer that, ang unang-unang mga una, hindi ko na matandaan yung ibang specific eh, pero isa sa mga early signs na naramdaman ko before pa ako ma-diagnose, tulad nga na sabi ko sa inyong sa nating video, magsi 6 years na tayo ngayong May 2025 after the official diagnosis. Pero prior to that, it's like 5, 6, or 7 years or so na tayo in and out sa hospital at mga kung ano-ano nararamdaman natin. At yun nga po, doon sa time na yon, sa time frame na yon, doon sa 5 or 7 years or so na yon, isa sa mga una kong napansin po, noon po, ako ay sobrang active pa noon. Ako ay, that time po, bago pa dumating yung time na yon, ako ay active pa po. Ako po ay nagma-mountain bike pa, regular ho tayo nagba-basketball, every weekend tayo ho ay may laro ng basketball noon, tapos regular din ho yung training natin sa basketball kahit tayo may trabaho. Kumbaga sa ano ho, athletic pa rin tayo noon at saka active pa rin ang lifestyle natin noon. Ayos din naman po ang ating kain noon, hindi naman po tayo masyadong kumakain ng mga bawal. At yun nga po, since tayo ay physically active at physically fit noon, isa sa mga napansin ko po noon is pagka po umaakit ako noon sa opisina dati, pagka hindi kami, kasi yung nung lumipat po kami ng opisina from second floor to sixth floor, wala naman kung proper elevator talaga noon doon sa factory noon. So, usually nilalakad lang talaga namin siya pataas mula sa bahay. So, napansin ko po noon, nung may dumating sa point of time na parang napansin ko na nahihirapan na ako. Nahihirapan na ako maglakad na malayo, nahihirapan na akong umakyat ng hagdan, para sumasakit yung mga joints ko, at sobra akong nahihina. Mabilis na mahapo, mapagod. Yun po ang isa sa mga kauna-unahan kong naramdaman. Na hindi ko naman masyadong pinansin. At sabi ko nga, baka naman dahil tayo umiidad na. Noong time na yun, tayo going to 30s na. Early 30s. So, hindi ko pinansin masyado. So, continue pa rin ho tayo kahit tayo nakakaramdam ng mga ganon. Basketball pa rin tayo, exercise, pero malaki ho pinag-iba. Napansin ko kahit regular pa rin yung aking exercise, regular yung aking basketball, parang sa halip na gumanda yung katawan ko o gumanda yung pakiramdam, mas lalo tayo nahihirapan. At yung pala po, dahil medyo nagiging contradictory na yung ating sobrang physical activities sa ating nararamdaman. Ayan, yun po isa. And then, as far as I remember, ang isa pa po ay, so, yung mabilis mapagod, nanghihina, sumasakit yung joints. At ang isa pa po is yung pagsakit ng ulo ko. Napansin ko po na madalas na ngayon sumakit ang ulo ko sa opisina habang nagtatrabaho tayo. Noong una iniisip ko baka dahil masyado lang tayong lagi nakatitig sa monitor ng computer, maghapon na sa harap ng computer. Pero hindi ko rin naman masabi na yun talaga mismo ang dahilan kasi pinapahinga pa rin naman natin yung mata natin, yung ano. So, parang laging madalas sumakit yung ulo. Sobrang sakit po. Tapos, pagka nagpapacheck up tayo, sabi lang naman sa atin, nung yung final verdict ng doktor, kung bakit masakit ang ating ulo lagi, meron daw ko tayong severe migraine. Yun lang sinabi. So, parang naging kampante rin naman ako dahil nasabi ng doktor doon, sige, parang ganon, binigyan lang ako ng gamot to relieve the pain, the migraines, ganan. Ayan. And then next, katuwang ng pagsakit po ng ating ulo is, yun na pong pagsakit minsan ng ating mata, pangangate,
At parang doon nagsimula na medyo parang lumalabo yung aking mata. Ayan. Na yun pala may isang senyales na rin dahil affected din yung aking mata. Ayan. And then 5 is yung nagiging fluctuating nga po yung naging fluctuating yung aking mga lab results nung habang tumatagal. Yung ating SGPT, that time, ating BP, and everything. So parang nagiging fluctuating siya eh. Minsan tumataas siya sa mababa, minsan pumapangit yung mga resulta, gumaganda. So parang it affects my body na parang gano'n na apektuhan na rin ako. And then, yun po, yung mga minor and major almost the same sa karamdaman na ito. Yung mga una kong naramdaman, yun yung sa mga una kong naramdaman hanggang sa habang tumatagal, medyo lumalala ng lumalala kahit mga simpleng sakit lang yung nararamdaman ko ng mga ganun hanggang sa nadadagdagan, lumalala nga. At yun naman pong paghina ng akin, hindi ko lang husuot yung hearing aid ko ngayon at nasira nga. Yung sa tenga ko naman yung paghina ng ating tenga, mix po siya. Parang lumalabas sa pag-aaral na parang somewhat may inborn problem din ako sa tenga and parang medyo na-aggravate lang din siya nung ating autoimmune disorder. Kaya medyo bumilis at humina talaga yung ating kaliwang tenga. Yan. So, yun po yung mga nauna kong naramdaman. And then, yun nga po, kaya ko din naisipan noon na magpatingin actually, hindi ko naiisip kung magpatingin sa espesyalista. Basta kung ano yung lumalabas na nararamdaman ko that time, sakit ng ulo, parang pananakit ng mga buto, joints, ganun. Pinapa-check upan ko lang siya na pinapa-check upan. So, parang ilang doktor yon at may sarili-sarili silang diagnosis nung time na yon. And then, one time nung ako yung nagtatrabaho pa ako sa abroad, pag uwi ko dito sa Pilipinas, nagbabakasyon ako dito, may ginagawa ako. Dahil syempre, kita niyo naman sa ating mga vlogs, minsan mga gawaing construction, gawain sa bahay, mga hilig ko yung gawin. Mahilig ako magkutingting ng mga ganan sa bahay. Kaya marunong tayong gumawa. So, minsan nagbakasyon ako dito sa atin, sa Pilipinas, magpipintura ako ng interior ng kabahayan namin noon. So, parang nagsisimula lang ako noon. Nakailang araw na ako nagsisimula mag-prepare para i-prepare yung mga pipinturahan natin. Masilya tayo, linis-linis ng mga pader, na pipinturahan. Nararamdaman ko parang okay na hindi yung pakiramdam ko. Parang alam niyo yung sarili niyo minsan, parang you feel okay, at the same time, you don't feel okay. So, parang nangyari ko noon, hindi ko lang masyado siyang pinansin. I didn't mind at all. I just continue dahil nakakagawa naman ako sa aking mga normal na gawain. So, itinuloy ko lang yung aking mga gawain noon. Pero dumating sa point na every 3 a.m., almost 3 a.m. na madaling araw, or basta madaling araw sabihin natin, I feel okay nga na parang hindi. Tapos pagdating ako ng madaling araw, lalagnatin ako ng mataas na lagnat, my fever will go up, and then mag-chills yung katawan ko. Ayan. Dun na-bother yung aking ibang kasama sa bahay at sabi nila, bakit hindi ka magpa-check up? Why don't you go to the hospital, to the doctor, or get checked kung ano ba talaga ang problema? So, yun nga ating ginawa. That time, nagpunta tayo sa hospital, nagpa-check up tayo, mga tayong doktor, pa-check up tayo. At ang sabi mataas nga ang ating BP. Actually nung pagdating ko nga doon, ako nagpa-check up ako nag-iisa pa ako noon wala akong kasama. Ako pa nag-drive papunta sa hospital. At nung dumating tayo sa hospital, syempre, pipila tayo. At nung tayo ay nakapila na, after natin makapahinga, chinek nung nurse ang ating BP. At sabi nung nurse, Sir, ang taas ng BP ninyo. Around 200 plus something, over 100 plus over. Hindi ko na lang matandaan yung exact. Basta mataas. And that was the first time na nagka-BP ako ng ganon.
So, nagbiro pa ako, dahil wala akong masyado nararamdaman na kahit ano, nagbiro pa ako doon sa secretary or doon sa nurse ng doktor. Sabi ko, ate, sirahan pang BP mo. Hindi pa ako nagkakamero ng BP gala kahit kailan. So, nagtatawanan pa kami, pati yung ibang mga pasyente ko na naghihintay doon. So, medyo hindi ako na-bother. After noon, syempre, nung turn ko na, ako yung third patient, dumating ako sa loob ng doktor, sa clinic ng doktor. So, interview, ganun, check. Nung makapahinga na uli tayo, chinek uli ng doktor ang ating BP. At mataas pa rin ho, konting-konti lang ibinaba ng ating BP. Sabi ko nga, baka dahil nag-drive lang ako, tapos ako naglakad, papunta doon sa taas, ganun, kaya mataas ang BP. Pero, nung chinek ko ng doktor, mataas pa rin ho, konting-konti lang yung ginalaw pababa ng ating BP kahit tayo nakapahinga na. So, para that time, medyo naniwala na ako na talagang mataas yung ating BP. At pagkatapos mo noon, binigyan ako ng gamot, ganan. So, 1 week na na-control. After 1 week na-control yung aking BP. Yan. Tapos nung last day ko na, nang na-check up sa doktor, nakakwentuhan ko yung doktor. Naikwento ko ho na yung mga nararamdaman nga ho natin na kung ano-ano. At nung maikwento natin doon sa doktor, sabi niya sa akin, bro, ito yung test, ipatest mo to. At curious ako sa iyong mga sinabi. At ang tingin ko, baka ikaw ay may autoimmune disorder, pero hindi ko masasabi dahil hindi naman ako eksperto at hindi rin tayo sigurado. Pero sa ngayon, ipacheck mo tong test na ibibigay ko sa iyo at bumalik ka sa akin. Kasi based sa mga kwento mo, kahit ako bilang doktor, medyo naguguluhan or nahihiwagaan sa daming kung ano lumalabas sa'yo. So, yun nasabi niya sa akin. So, ako naman, pinakuha ko nga yung test. So, I went to the laboratory, nagpa-schedule ako, pinatest natin. After makuha result, bumalik tayo. I think after 2 days, bumalik tayo sa doktor dahil may result na. Dahil minor test lang naman yan, tsaka mabilis lang. So, yun na nga. At nung tayo bumalik sa doktor, sabi nga niya, bro, medyo hindi maganda itong resulta nito. Possibly na meron ka talagang autoimmune disorder. So, ginawa niya, binigyan niya ako ng listahan. Ito yung mga kilala ko na specialista sa autoimmune disorder dito sa Pilipinas. I suggest, magpa-check kayo, nasabi niya sa akin. Tapos sabi niya, kung wala ka namang gusto dyan sa aking mga doktor na inilista, pwede ka mag-search na iyong sariling doktor at magpa-check ka. Or kung gusto mo, pagbalik mo sa ibang bansa, magpa-check ka. Ayun. Tapos, nung una ho, hindi ko pinansin yung listahan na yun, sinabi ng doktor. So, after a month, nung ako'y paalis na ulit, ako nag-aayos ng gamit, nakita ko yung listahan ng doktor. At nung makita ko ito, sabi ko, na-curious tuloy ako ngayon. Sabi ko, mapacheck nga. Baka kakain niloloko lang na itong doktor na ito. Ako tinatakot. So, that was the only time na nag-isip ako na why not? Wala namang masama kang magpa-check. So, parang randomly, namili lang ako doon sa listahan niya ng doktor. At, ayun nga po, nakapili tayo, nagpa-check tayo, at yun nga po sabi. Di sinabi ko po sa kanya, pati yung nung tinanong tayo kung ano yung mga nararamdaman natin, di sinabi natin. So, ayun po. Doon ko nalaman, tapos umalis ako, nagpa-check ako sa abroad, ganun din ang resulta. Then, check up, ulit tayo sa ibang ospital, sa ibang bansa, sa ibang doktor. Ganun din ho resulta. Then, nag-decide nga ako umuwi. Nagpa-check uli ako dito. At ganun pa rin ho talaga resulta. And then, that's the time na namili ako kung sino yung aking magiging lead doctor para sa gamutan na ito. Ayan. So, hindi lang ho yung mga unang naramdaman natin ang ating naikwento na. So, ito yung parang basic early history kung paano ko ho nalaman talaga na ako'y merong autoimmune disorder. So, bali, yun lang ho, mga una ko talaga naramdaman. Kaya kung mapapansin nyo sa aking mga sinabi,
Para talagang mga normal na sakit lang ho talaga, para mga ordinaryong sakit. Akala niyo may migraine, dahil sa pagtanda lumalabo ang mata, mahina ang pandinig, meron tayong rayuma, akala natin kakarayuma lang tayo, ayan, migraine, and rashes, akala natin yung mga rashes ho natin before natin malaman na ito pala ho connected sa ating autoimmune disorder. All along, I thought it was just dahil mainit or maalikabok. Dahil ho parang simula pagkabata naman ho ako medyo meron din ho ako ng allergy sa init, sa gabok, sa alikabok. Although sa alikabok, pero yung init lately na lang ho eh. Dahil nga yung pala ho, ano ko cause noon, ang nagtitrigger noon ay yung aking autoimmune disorder. Yan. So, kasama din ho yan rashes, mga ganyan. O kaya kung pagbabasihan nyo ho, parang normal na sakit lang ho. Ayan. Kaya ho nung una, at hanggang ngayon naman ho, wala hong basta maniwala na tayo ay may karamdaman. At dahil syempre, hindi rin ho natin maiiwasang i-compare yung case ko at sa case ng isang sikat na TV personality dito sa atin sa Pilipinas na may katulad ko din na sakit. Next time ho, didiscuss ko ho yan kung bakit, kung anong paliwanag ng mga doktor at kung ano yung mga na-research ko, kung bakit ganon, kung bakit hindi nagkakapare-pareho. Yan. Kaya ho, akala na iba, ako walang karamdaman. Actually, dumating ho din ako sa point na ako nga ho, sabi ng ibang tao ako daw ho, umaarte lang o dumadrama laang. Yan. O nagdadahilan laang daw ho ako. Pero sa totoo lang ho, kung papakinggan nyo nga ho, napakadali ng mga symptoms na sinabi ko. Pero sa totoo lang ho, pag i-factor in nyo na yung autoimmune disorder at kung yung mismong actual na severity at kalagayan nito pagka tumatama ito sa amin, hindi ho ganun kadali. Hindi ho ganun kadali itong itakel at maramdaman. Kaya ho, pagka ho may nagsasabi ng ganun, natatawa na lang ako doon sa mga taong nagsasabi na ako daw ay nagdadrama lang o umarte lang. Actually, sa totoo lang ho, minsan, kahit ho anong paliwanag natin sa ibang tao, minsan, meron talaga ho, at napakadaming hindi ho naniniwala. Ang sagot lang ho ng iba, ng mga nakakakilala talaga sa akin at nakita yung aking pinagdaanan, ang sagot lang ho nila at ang paliwanag nila kung bakit daw ganoon. Kasi daw ho, mula noon magpahanggang ngayon, napakalakas daw ho ng aking loob kung paano ko tinatakel at nilalabanan ang karamdaman na ito. Kaya daw, yung iba, sa tingin nila, kaya hindi naniniwala, kasi, hindi mo daw mahahalata sa akin. Dahil hindi daw ako mismo, ako daw yung tao na mismo, hindi nagpapatalo o nagpapa-overcome sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Yan. Ito ho yung nilalabanan natin head-on. Hindi ho natin ito iniiwasan. Talaga hong, dahil ho yan ang isa masasabi ko, pagka ho kayo may mga karamdaman na katulad nitong amin na talagang confirm na, one thing you can do talaga ho is, tulad nga nito, wala namang gamot ang aming karamdaman, one thing you can do is acceptance. Talaga hong, dahil pagka nag-deny pa tayo o in denial tayo, wala din naman mangyayari ho sa mag-deny ba tayo, i-deny ko sa sarili ko o sa ibang tao na ako'y may karamdaman. Pagka ako'y nag-in-denial pa, anong gagawin ko? Hindi ako magpapacheck up, hindi ako magpapagamot, hindi ako iinom ng mga gamot, o kung ano naman, i-reject ko yung mga treatment plan. So, ako din naman ho magsasuffer. Mas madadali lang ang ating buhay at iikli lang ang ating buhay pagka ganun. So, kaya ho napakalaking bagay. One thing is acceptance. Para talagang malabanan natin ito ng ayos. Kung matatanggap mo ito sa sarili mo ng maluwag at walang sinisisi, talaga hong malaking bagay ho may tutulong sa inyong mental health at sa inyong pagpapagamot. Dahil napansin ko, yung iba, yung mga in denial na iba na may sakit, kahit hindi ganito, cancer o anumang sakit, meron akong nakikita, mga pasyente in denial. Pati Diyos, hanggang Diyos sinisisi. Sarili nila, mga kamag-anak, asawa, anak, sinisisi nila kung bakit sila kaya ganon. Sa palagay niyo ho ba, pagka ganon, makakatulong? Di ba ho hindi? Kaya ho, yun ang number one na isa. So, matatakal pa rin natin yan sa iba. Magbibigay ko tayo ng mga advice. Susunod, hindi naman po advice, points to ponder. Para sa iba na nakakaranas din ng paghihirap sa kanilang kalamdaman o kalusugan. Yan. So, yun ang one thing, acceptance. So, yun po. Yun lang naman ang mga una kong naramdaman. Hanggang sa dumami na ako ng dumami or
na-control, na-minimize yung iba pang effects or symptoms. Kaya lang ito yung mga natira na medyo talagang lumalala minsan. So, due to treatment plan, medyo nako-contain natin at atin nga ngayong medyo napapag-aralan ng konti kung paano ito tumatama at kung ano yung ating magandang gawin. Kaya minsan, hindi halata sa akin na tayo may karamdaman. At minsan naman hindi ko talaga pinapakita sa taong bayan. Hindi ko naman talaga binablog minsan na pagka talagang masama yung pakiramdam ko. Pero at some point siguro, baka dumating tayo sa punto na ganan na makita nyo rin yung aking kalagayan minsan pagka ako'y talagang tinatamaan or nagiging active masyado yung aking autoimmune disorder. Yan. So, ayun po. Yun ang aking mga unang naramdaman. Kasi nagtatanong, sabi nga, severe migraine, rashes, like arthritis, mga ganan. So, parang allergies, different allergies, and other things na talaga. Kaya yung sa mata ko nga actually, ang diagnosis doon, nung malaman, parang mataas din yung BP ng mata ko. Akala nila may glaucoma ako that time. Dahil parang yung symptoms, glaucoma-like, at saka yung pagtaas ng BP ng mata ko, parang nasa level daw ng glaucoma. Pero nung matrace talaga at nung mapagtagpi-tagpi talaga, yung autoimmune disorder ko ang nagkokos noon. Ayan. Kaya po, ganon. Hindi siya naging madali. Dahil tulad ka na sabi ko, magkakaiba yung symptoms na naramdaman natin na simula. So, it really takes an expert or an expert doctor, an expert opinion from a doctor para malaman mo talaga kung meron ka o wala. Pero yung iba wag naman kayo magpapanik pagka kayo nakaramdam ng ganan. Dahil yan hindi naman siya basta kayo magkakameron dahil genetic siya. So it means namamana, nasa genes siya. So, ibang usapan pa yan. Di-discuss natin yan sa susunod. Yung pagiging genetic niya at kung ano yung mga ibang pinagawa sa akin ng doktor, how to know the root cause or kung paano may back up ng history kung yung aking autoimmune kung talaga meron ako yan. Sa ibang pagkakataon pag-usapan natin yan. Ayan. Kaya kayo naman sa ating mga followers or makakapanood itong video at makakarinig, huwag mo kayo magpanik. Baka naman isipin nyo agad, meron kayong autoimmune disorder. Hindi basta kayo magkakameron dahil genetic yan, lalo na kung wala naman talaga sa family line ninyo. Yan. Kaya ang masasabi ko lang basta keep healthy, eat healthy, think healthy, dahil isa sa pinakamahalaga yung ating mental health. Yan ang isa sa pinakamalaki. Kahit na anong karamdaman, yan ang isang malaki magdadala sa atin yung ating mental health. Yan. And kung ano yung outlook natin sa buhay, sa mundo, kung ano yung pananaw natin, yan ang isa sa malaking bagay na makakatulong sa atin. Kaya again, mga kabarako, maraming salamat po sa pagsama at pakikinig sa ating munting kwento. Kaya sa susunod po, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na kwentuhan at sana may mga napulot kayo aral dito sa ating kwentuhan na ito. Kaya po muli again, magandang araw at mapagpalang araw sa inyong lahat ng mga kabarako, sa ating mga followers at ating mga non-followers at lahat na nakakapanood ng video na ito. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong pagsuporta. At kung kinakaya ko itong labanan, sigurado ako lahat ng pagsubok sa inyong buhay, kayang-kaya nyo rin paglabanan. Maniwala lang kayo at kumapit. At yan kayang-kaya nating pagdaanan at paglampasan. Huwag kayong manghihina ang inyong kalooban. Kayang-kaya nyo yan. Dahil kung kaya ko, kaya nyo rin. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all and see you again sa ating next video. Maraming salamat po.